Sa mundo, kay daming problema ng tao, traffic, polusyon, at paglobo ng tiyan, may solusyon na para dito. Ang bisikleta. Yo, what's up mga Lodi at welcome po sa panibago natin paglalakbay. Of course, kasama niyo pa rin ako, the one and only Sir Vince at your service. At mga Lodi, usapang budget tayo ngayon. Nakita niyo naman, naka-costume ako ng pambike. At ito, nakita niyo yung bike ko. Ayan. Ayan po si Voyager, no? So matagal na sa akin tong bike na to. Almost 3 years na siya sa akin at madami na kami napuntahan. At ito, medyo mura lang tong bike na to. Dati nasa 6,000 lang to. In-upgrade ko na lang. Siguro gumastos din ako ng yung mga baka. So gumastos din ako ng around 6,000. So halos dumoble na yung presyo niya dahil sa mga upgrade ko, no, mga Lodi. At ngayon, dahil sa usong-uso na ang pagbabike at in demand siya ngayon dahil nga sa nagaganap na pandemic sa bansa natin at sa buong mundo, kaya yung mga public transportation hindi pa rin, wala pa rin sa ayos, no? So kulang-kulang pa rin yung public transportation natin, lalo na yung mga jeep, no? Kaya yung mga kababayan natin, mga Lodi, nahihirapan na sa kanilang transportasyon. Kaya ito, humanap na sila ng alternatibo. Yan, bumili sila ng mga bike. Bumili sila ng bike para sa pagbiyahe nila papasok sa kanilang trabaho. At ngayon, in demand na nga yung yung bike. Siyempre, ako, dahil sa bike lover ako at mahilig din ako magbike at matagal na ako nagbabike, magbibigay tayo ng mga konting advice at mga tips sa mga newbie o sa mga bago natin mga kapadyak, mga Lodi, no? So ano ba yung mga precaution na gagawin natin at ano yung paghahanda bago tayo magbike, okay? So mga Lodi, simulan na natin to, okay? Okay mga Lodi, una sa lahat, ang una nating iintindihin ay yung sarili natin. Dapat handa yung sarili natin o protektado yung sarili natin bago tayo magbike, okay? Ano nga ba yun? Ito yun. So para protektado yung sarili natin, una sa lahat, naka-helmet ka. So kailangan magsuot tayo ng helmet. Alam niyo na yan kung ano yung mangyayari sa inyo kapag hindi kayo nag-helmet. Sure yun, kapag na-aksidente ka, putak ang ulo mo, patay ka na. Or kaya maging malala ang mangyayari. So mas maganda yung helmet, mas matigas, mas solid, mas protektado tayo. Pangalawa, kailangan naka-sweatshirt tayo. So, sweatshirt mas maganda kasi kung t-shirt, sunog yung braso mo. Kailangan yung sweatshirt, yung ganto, yung cool pagdating sa pagbabike. So, para malamig, presko, at the same time, protektado yung balat natin. At kung gusto nyo mag-short din kayo, ayan, mas maganda naka-short kasi, or kaya cycling. Cycling ba yun? Oh, no! Oh, yun, basta yung hapit na na parang alam niyo na, tapos may supporter ka para supportado yung mo, di ba? Kailangan ganoon kasi kung nakamaong ka o nakapantalon ka, mahirap pumadyak, nakakapagod pumadyak na nakapantalon kasi pigil okay? At kailangan mga Lodi, naka-rubber shoes ka, okay? Kailangan naka-rubber shoes tayo kasi kung naka-tsinelas ka, pag natanggal yung tsinelas mo, napigtas yun, nalaglag, sure yun, pag bumaba ka, makakatibo ka o kaya mag-cause pa ng aksidente yun, pagkalito, kasi syempre nalaglag yung tsinelas mo, medyo malilito ka o kaya medyo kakabahan ka, di ba? So kailangan sapatos para nakakapit yan at safe. Okay mga Lodi, kung sa tingin mo protektado ka na at kumpleto ng mga gear mo sa sarili mo, ang susunod na titingnan mo naman, itong bisikleta mo. Dapat ang bisikleta mo, kondisyon bago ka bumiyahe, okay? Okay, ano ba yung titingnan natin sa ating bisikleta bago tayo pumadyak? Una sa lahat, yung preno. Dapat matino yung preno natin. Dapat makapit, dapat malakas yung preno. Para kung sakali man na nagkaroon ng biglaan, at least makakapreno ka kaagad. Wag kayong magbibisikleta na mahina ang preno nyo, mga Lodi, o kaya iisa lang yung preno mo. Delikado yung mga Lodi kasi hindi mo masasabi. Minsan kasi bumibilis ka at biglang may susulpot na kung ano man
ayun, maaksidente ka. Dapat matino at malakas yung preno natin. Okay? Next, ang titingnan natin yung gulong. Dapat yung gulong natin solid na matigas at hindi malambot. Huwag kayong papadjak mga lodi na malambot dahil madalas ko na experience yan. Pinipilit ko pumadjak na malambot yung gulong, okay lang. Maya maya naplatan na ako kasi naipit na yung interior ng gulong natin yung interior ng gulong ko. So ayun, butas na pala. So hanggat maaari lodi, maganda check nyo muna yung gulong nyo. Kailangan matigas yan. At mas maganda kung bumili kayo ng sarili nyong pambomba kasi yung pambomba na yun, malaking tulong yun. Huwag nyo hayaan malambot yung gulong nyo na pinapadjak nyo na okay lang yan, malambot, okay lang yan. Maya maya wala na, butas na kasi na running flat ka na o kaya naipit na yung interior mo sa pagpapadjak mo. At kung gumagamit ka man ng shifter, kung yung bike mo may shifter, yun yung sa Tagalog cambio. So dapat yun, lagi nasa tono yun. Ang ibig sabihin, dapat laging naka-align lagi yung shifter mo doon sa gear mo. So once na nag-shift ka, pasok doon sa gear mo. Hindi pa pwede yung nag-aalangan Kasi minsan, yung kadena, pag sumabit siya sa gitna ng gear mo, ayun, posible kasi maaksidente ka o kaya mag-stack up yun, masira yung pinaka-gear mo, O kaya mag-jump yung kadena sa gear mo. Kaya kailangan yung shifter sa yung gear mo, balance yan sa pag-shift ng kadena. At higit sa lahat mga lodi, ugaliin nating magpa-check up sa doktor. Ang ibig sabihin hindi doktor, doktor ng bisikleta. Yung mga master natin na mekaniko, ang tawag na nila dyan minsan master sa mga mekaniko ng bisikleta. So yun, ugaliin natin magpa-check up. Mura lang naman yun, minsan halagang 30 lang o kaya 50. Kasi lalo na kung may naririnig kang mga ingay na ngayon mo lang nawinig sa bisikleta mo, minsan kasi nagkakos yun ng pagkasiwa na pala ng bearing mo o kaya nung sa bottom bracket o kaya sa hub. Yun, madalas yun, ganun nangyayari. So ang tendency kasi nun, pag pinatagal mo yun, minsan nag-i-stack up na, talagang patigas na, hindi mo na mapadjak yung bisikleta mo dahil stack up na, nasira na yung pinaka bearing niya Kaya mas maganda mga lodi, magpa-check up palagi kung may naririnig o may nararamdaman kayo sa bike nyo na hindi nakakaiba, na hindi normal sa daily na ginagamit yung bisikleta nyo. Mga lodi, kung sa tingin nyo na okay na yung sarili mo, protektado ka na at ganun din yung bike mo, kondisyon na, so ready na, okay na, pwede na tayo pumadjak. So tara mga lodi, padjak tayo, let's go! Okay mga lodi, kung magbabike kayo, kailangan nasa gilid lang kayo ng kalsada, sa may gawing kanan. Okay, mas safe kasi yun. At kung sa lugaw nyo naman, sa lugaw na kung saan kayo nagbabike, kung may naka-provide na bike lane, doon kayo sa bike lane. Mas safe kasi yun kasi binigay ng gobyerno yun para talaga sa bisikleta. At sana nga, lahat may bike lane na. Para hindi lahat nahihirapan, lalo na ngayon in demand ngayon yung bisikleta. Yung mga ibang nagbabike bago pa lang at minsan nalilito sila, minsan nahihirapan sila, bigla nilang silang nagugulat dahil sa may gumigilid, may gumigit-git sa kanilang sasakyan.
Minsan napapagitna sila na hindi naman nila alam. So ang mahalaga dito is yung safety lagi. Kailangan yung focus mo sa pagbabike, kailangan nasa gilid ka lagi. Alert ka, tingin-tingin ka lagi sa gilid mo kung may dadaang sasakyan. At mas maganda kung may busina ka, o kaya kung pag medyo gabi na may ilaw ka, para nakikita nila na nagbabike ka, di ba? Para nakikita ng ibang mga kasabay mo na sasakyan na may nagbibisikleta. Okay? Para maiwasan kanila. So, yun yung mga lodi. Yun yung lagi natin tatandaan sa tuwing nagbabike tayo. Okay mga lodi, siguro dito ko natatapos itong video ko, and I hope na may natutunan sila, lalo na sa precautionary measure natin bago tayo pumadyak. So importante yung safety natin mga lodi, wag nyo kakalimutan yan, lalo na pag sa mga nagbabike to work. Importante yun, kasi minsan nakakalimutan nila, minsan pagod na sila, nawawala na sa loob nila magsuot ng helmet o anumang protection sa katawan nila. So doon nagsisimula yung aksidente. Mga lodi, ingat po lagi sa pagpapadyak. Maraming salamat. Sa susunod ulit na ating tagalakbay mga lodi. Sa susunod, paalam.